Buhay ang tuloy na Denver? Tumango si Henaro. Namimingwit ako sa isang sapa noong nakaraang linggo. Nagkataon na nakita ko siya. Nagulat ako. Magkamukha talaga kayo ni Denver. Naging madilim ang ekspresyon ni Maddox. Pero maliban sa itsura niyo, wala nang pagkakapareho sa inyong dalawa. Nagpatuloy sa Henaro. Naghinala ako kaya't nag-utos ako ng tao mag-iimbestiga. Hindi ako makapaniwalang hindi papatay si Denver. Ginalit niya ang ilang mga gang sa Jangasas pagkatapos niya makalabas ng kulungan. Pinutol pa ang daliri niya dahil hindi niya nabayaran ang utang niya. Pinalaya siya ng Jangasas. Walang sinabi si Maddox habang lumaki na ang mga mata ni Franco sa gulat. Kaya bumalik sa sarili si Franco. May kilalaman ba to kay Thomas? Baka malaman niyang simula pa lang na hindi na ikaw si Denver. Nagkaroon ng malupit na tingin sa mga mata ni Maddox. Hindi ito ang pinag-aaralan niya. Napansin niya kakaiba si Thomas mula sa mga nakaraang paghaharap nila, kaya baka may alam ito. Dinilaan ni Henaro ang labi niya at sinabi niya, hindi kaya tauhan niya ang second uncle mo? Hindi natin po pwedeng tanggalin ang posibilidad na to. Lumingon si Maddox. Pero masyado maraming mga kahinahinalang bagay. Hindi natin to po pwedeng pagdesisyonan ng basta-basta. Naalala niya noong nakaraan na pumunta siya sa Hot Spring Hotel kasama si Pamela. Nabigla si Pamela sa pulubi sa beach. Ngayon naisip niya ng lalaki yun si Denver siguro. Humigpit ang mga kamao ni Maddox. Naging malupit ang mga mata niya. Dahil nandito siya, uhulihin na kagad natin siya. Kapag hiniyaan natin siya sa Splendor Mountain, hindi natin alam kung anong gulong mangyayari. Sige, tumango si Henaro. Palihim kong tinawagan ng pamilya ko para sabihin sa kanila na itago ang sekretong ito. Pero gagawin naman ang lahat ng kaya namin. Tumango si Maddox at tinapik niya ang balikat ni Henaro. Nang umalis sila, umupo siya ng tahimik sa likod ng counter. Ang isip niya magulo. Kinuha niya ang ID ni Denver. Tumitig siya sa mukhang pamilyar sa kanya. Klaro ang sinabi ni Franco sa kanya. Pinalitan mo si Denver para pakasalan si Pamela. Pero sa mata ng batas, si Denver ang asawa ni Pamela at single ka pa rin. Ang relasyon niyo hindi protektado ng batas. Mahigpit ang hawak niya sa ID at halos madurog niya ang card. Si Pamela ang asawa ni Denver at ang lalaking yon buhay pa. Mabilis ang tibok ng puso niya at mahirap huminga. Masama ang pakiramdam niya na para bang may bato na nakadagan sa dibdib niya. Nang dumating si Thomas sa Centralis sa unang eroplano ng umaga, kakasikat lang ng araw, si Tadeos nagpadala ng mga tauhan niya para maghintay sa VIP exit. Tumanggi siya ng magalang. Sumakay siya sa mamahaling MPV na inihanda ni Tadeos para sa kanya. Hindi nagtagal dumating siya sa private club ng mga Crawford. Kumakain ng agahan si Tadeos. Lumabas ang dugo ng antinidor at kutsilyo humiwa sa halos hilaw na steak. Kuminang ang mga mata niya. Nilagay ang daliri niya sa dugo at agad nitong dinilaan. Kumunot ang noon ni Thomas. May bahid ng pagkasuklam sa ekspresyon niya. Tara, kumain tayo. Ang sabi ni Tadeos na may mapaglarong tono. Tumanggi lang si Thomas. No thanks, sir. Kumain na ako. Uminom pala tayo. Inutusan ni Tadeos ang tauhan niya para magbuhos ng isang baso ng red wine. Binigay ito sa kanya. Nakaupo si Thomas sa dulo ng mahabang mesa. Hindi siya sanay dito. Kung gusto niya makipag-usap sa isang tao, umuupo siya sa pwestong maganda para kumausap. Hindi tulad ng nangyayari ngayon, kung saan nakaupo siya sa malayo. Pinunasan ni Tadeos ang bibig niya gamit ang napkin. Suminghal siya at sumenya siya sa tauhan niya na ipasa kay Thomas ang envelope. Nagdalawang isip siya bago niya tubuksan. May 2 litrato lang ang loob nito. Nabigla siya sa taong nasa litrato. Denver? Lumingon si Thomas para tumingin kay Tadeos. Di makapaniwala ang mga mata niya. Ano, nakita mo na ba ang taong to dati? Ngumisi si Tadeos. Binaba ni Thomas ang mga litrato. Ang ekspresyon ng mukha niya hindi nagbago. Ito ang taong gusto kong patayin mo. Tumitig si Tadeos sa mga mata niya. Tandaan mo ang mukha niya, Thomas. Huwag mong papatayin ng maling tao. Anong ibig ninyong sabihin? Kakaiba ang tawa ni Tadeos. Tumawa siya na matagal. Sa sobrang tagal, halos mawala ng pasensya si Thomas. Sige, di na ako magpapaligoy-ligoy. Ang malamig na sabi ni Tadeos. Ang lalaking to si Maddox Crawford. Ang pangatlong anak ng mga Crawford.
Lumipad ang lolo ko papunta sa North Armenia para makipagkita sa ilang mga dignitaryo. Wala siyang oras para sa pamilyang to. Ito ang tamang oras para gawin to. Kumunot ang noo ni Thomas. Di niya inaasahan ng asawa ni Pamela ay si Maddox. Mula sa ilang beses nilang pagkikita nitong nakaraan, mukhang di alam ni Pamela ang tunay na pagkakakilanlan ni Maddox. Ngunit pinoprotektahan niya ito. Kung sinaktan talaga ni Thomas si Maddox, baka ang babaeng yon ang pagbabayarin niya. Hindi siya natatakot sa isang babae, ngunit si Pamela ay ang best friend ni Krista. Nagbuntong hininga si Thomas. Tumitig siya kay Tadeos na may komplikadong ekspresyon. Pagkatapos tumahimik ng ilang sandali, nagdesisyon siya na tumanggi sa trabaho. Sinabi niya ng may malalim na boses, "Sir, mahirap to. Pakiusap pag-isipan niyo to na mabuti." Pinaglaruan ni Tadeos ang hawak ng lighter habang humitit siya ng sigarilyo. Suminghal siya. "Nag-aalala ako sa inyo." Ngumisi si Thomas. Nabalitaan kong paborito siya na matanda. Ang sabi-sabi siya ang magmamana ng mga Crawford. Kapag bigla siyang nawala, hindi ba't aalamin ito ng lolo ninyo? "Sir, ang mga Crawford hindi dapat galitin. Kapag hinarap nila ako, hindi ko sila kakayanin. Yun pala ang kinatatakutan mo." Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Tadeos. Mabagal niyang tinaas ang kamay niya at tinampas niya ito ng 2 beses. Sa sandaling to, bumukas ang pinto at may mabagal at mabigat na mga tunog ng yakap ang maririnig mula sa labas ng pinto. Tumitig si Thomas sa pinto. Naging blankong isipan niya nang magpakitang lalaking yon. "Ano?" Nabigla siya. Tumingin siya kay Tadeos at pagkatapos tumingin ulit siya sa lalaki. Natulala siya. "Denver?" May suot na suit si Denver. Ang buhok niya malinis. Totoo nga, pwede siyang maging double ni Maddox. Gayunpaman ang kalibugan, manlolokong mga mata at karukhaan sa loob niya ang pagkakaiba nila ni Maddox. "Thomas!" Pinakita ni Denver isang ngiti sa oras na magsalita siya. Mukha pa rin siyang walang kwenta para kay Thomas, tulad ng dati. Tumingin si Thomas sa kanya. Tulad ng inaasahan na walan siya ng daliri, may nakatakip na tela sa kaling hiniliit niya. "Ano sa tingin mo?" Proud si Tadeos at lumapit siya para tapikin ang balikat ni Denver. "Pwede ba natin silang lokohin?" Huminga na malalim si Thomas. "Sir, kapag palihimong pinatay si Maddox, pwede natin gamitin ang lalaking to simula ngayon?" Sa puntong to, naintindihan ni Thomas ang plano ni Tadeos. Pagkatapos patayin si Maddox at gamitin si Denver para palitan siya, si Denver magiging isang tauhan ni Tadeos. Ngumisi nang nanunuya si Thomas. "Sir, sa tingin mo ba talaga ang lolo niya ay ulyanin at hindi niya makikita ang pagkakaiba nila? Si Logan Crawford ay ang prestihiyosong head ng mga Crawford. Ano pa ba ang hindi niya nakikita sa buhay niya? Hindi ba't maghihinala siya kapag ginamit niya ang basurang to para palitan tagapagmana niya? Matanda na siya pero hindi siya isang tanga." Naisip ni Thomas na may problema sa pag-iisip si Tadeos. Gayunpaman nakita niyang nakakatakot ang ngiti ni Tadeos oras na matapos siya magsalita. Biglang may napagtanto siya. Parang walang paghinalaan na matanda. Baka ang tayong paraan ay patayin din si Logan? Tumitig si Thomas kay Tadeos. Matagal siyang walang sinabi. "Akong bahala sa paghihinala ni Lolo," ang sabi ni Tadeos habang nakatingin kay Thomas. "Thomas, ang kailangan mo lang gawin, pumatay ng mga tao para sa akin. Ako nang bahala sa lahat." Sigurado ni Thomas na gusto rin ni Tadeos na patayin ng matanda. Base sa tono nito, inutusan ni Tadeos na umalis sa Denver. Kasabay nito, nilabas niya ang isang land plan at binilugan niya ang pinakamagandang lokasyon sa gitna ng Centralis. Maraming tao sa lugar na to. Isa itong gintong lugar? Tumawa siya. "Kapag natapos ng kasunduan, makikipag-usap ako sa mga tamang department at ang lupa na ito'y mapapasayo. Ano sa tingin mo?" Tinikom ni Thomas ang mga labi niya, ngunit wala siyang sinabi. Tinapik ni Tadeos ang balikat ni Thomas. "Thomas, ikaw ay ambisyoso, brutal at walang awa. Yun ang gusto ko sa'yo. Makakatulong to para sa'yo at para sa akin, kaya pag-isipan mo to na mabuti." Tumingin si Thomas sa land plan at tinuro ni Tadeos. Malawak ang lugar at mukhang maganda talaga ang tanawin sa lugar. Hindi pwedeng tawagin lang to na gintong lugar. Talagang malaki ang halaga ng buhay ni Maddox. Ngumisi si Thomas at lumingon siya para tumingin kay Tadeos. "Sir, pwede ko bang itanong kung nasan si Mr. M ngayon? Nabalitaan ko nasa Milorian siya." Sumingkit ang mga mata ni Tadeos. "O baka nasa Ricos?"
Kahit anuman to, simula ng aksidente sa eroplano, lumapit siya kay Lolo para sa tulong. So, paano ko siya papatayin? Kailangan mong hanapin kung eksaktong nasan siya, Thomas. Ngumiti si Tadeos. Bakit kita kukunin kung dahil lang sa rasong to? Tumango si Thomas. Tinaas ang baso at inubos niya ang wine. Mukhang walang ideya si Tadeos na si Maddox ay kasunod kasas at di niya rin alam na nagpakasal si Maddox. Pagbalik ng Janggasas, may dalang itim na suitcase si Thomas. May pera sa loob nito, 20 stock na magkapatong na maayos. Ito ang pasasalamat na bigay ni Tadeos sa kanya. Suminghal si Thomas. Binigay niya ang suitcase sa tauhan niya para sila nang bahala dito. Tumingin sa paligid ang tauhan niya at sinabi nito na mahina, Thomas, madali lang para patayin natin si Maddox. Dapat na ba natin tong gawin ngayon? Dumilim ang mga mata ni Thomas. Nagsalita siya makatapos matagal na sandali. Siya ang paboritong tagapagmana ni Logan. Siguradong mapupunta sa kanya ang mga Crawford. Pero balak din ni Mr. Crawford patayin ang matandang lalaki. Sa tingin niya ba talaga matanda na ang lolo niya? Nagsindi ng sigarilyo si Thomas at bumuga siya ng usok. Kapag mas matanda ang isang tao, mas matalino siya. Kahit gaano katanda si Logan, mas makapangyarihan pa rin sa kanya kaysa sa batang si Tadeos. Kung pinatay talaga natin si Maddox at lumabas ang katotohanan pagdating ng panahon, siguradong ako ang sisisihin ni Tadeos. Ang pangungutya ni Thomas. Base sa pagkatao niya, malaki ang tsansa na kumuha siya na iba pang tao para patayin si Maddox sa harap na ako lang. Nalilito ang tauhan niya. Nag-isip na ilang sandali si Thomas at nagpatuloy siya na may mahinang boses. Pero kung sinabi ko kay Maddox ang tungkol dito, para mag-ingat siya, baka maging magkaibigan pa kami. Anong ibig mong sabihin, Thomas? Sinabi ni Thomas. Kailangan magbagong plano natin. Nang matapos siya, hinawakan niya ang jacket niya. Naglaho siya sa kalsada. Nagbaneho siyang walang direksyon. Sa huli, huminto siya sa isang eskinita sa likod ng Iris. Gusto niyang malaman kung anong ginagawa ni Maddox sa sandaling ito. Kaya naman palihim siyang lumapit sa courtyard. Lumagpas na ang oras ng pag-inom ng tsaa ng oras na to. Mula sa bintana nakita niyang walang masyadong customer ang shop. Nakaupo sa likod ng counter si Pamela, tinitingnan ang account. May hawak siyang account book at isang calculator. Seryoso siya. Nakaupo si Maddox sa tabi ni Pamela. Paminsan-minsan siyang nagpapaypay, nagbubuhos ng tubig sa baso o minamasahe si Pamela. Nabigla si Thomas sa kanyang nakita. Di inaasahan ni Thomas na ang lalaking tulad ni Maddox na may mataas na katayuan sa lipunan, may isang ordinaryong pagkatao din. Ang isa sa mga account entry ay mali siguro. Habang kausap ni Pamela si Maddox na may seryosong ekspresyon. Si Maddox may tangkad na higit 6 feet at yumuko na parang isang bata mula sa elementary school na may ginawang mali. Nabigla si Thomas sa eksenang to. Si Maddox ay isang asawa lang kapag kasama niya si Pamela. Takot siya sa asawa niya. Pinapagalitan siya ng asawa niya at binibigyan niya ang perang kinikita niya sa asawa niya tulad ng milyon-milyong mga lalaki sa mundo. Wala siyang lugar para magdesisyon sa pamilya nila. Hindi niya hinahangad ang pwesto na gusto ng libo-libong mga tao. Ngunit kontento na siya sa masayang mga araw na meron siya kasama ang asawa niya. Nabigla si Thomas at tumigpit ang mga kamao niya. Lumapit siya. Nakabukas ang pinto ng cafe at madaling marinig ang mag-uusap na mag-asawa. Darling, makinig ka lamang sa akin. Ang presyo dapat babaan, pero nagbebenta tayo ng masarap na pagkain. Hindi natin po pwedeng babaan ang sariling halaga natin. Hindi tayo malulugi. Binibenta lang natin to sa kanila ng mas mababang presyo kaysa normal. Nagbebenta tayo ng mas marami para makabawi na mas mabilis. Pinilit to ni Pamela. Tulad ng mga dessert na hindi nabenta noong nakaraan, pwede natin tong ibenta na may discount sa gabi. Mas mabuti na to kaysa itabi natin to para lang bukas sa ganon ay hindi na to bago. Tumingin na mapagmahal si Maddox kay Pamela. Haba nakangiti. Hindi ba't alam niya na dapat ang mga business rules na ito nung lumaki siya sa mga Crawford? Kaya nga lang pumasok sa opisina si Pamela at inaalagaan niya ang cafe. Gumigising siya na maaga at tutulog siya ng late para maghanda ng mga dessert at mag-grind ng coffee beans. Ayaw ni Maddox na masayang pagsisikap ni Pamela at ibenta to ng may discount. Mas gugustuhin pa niyang siya na lang ang kakain nito kaysa pagsamantalhan to ng ibang tao. Ayos lang kung di natin to mabenta.
Ang mahinang sinabi ni Maddox. Ako ang nasa shop. Ako ang... Ikaw ang ano? Kinatok ni Pamela ang ulo ni Maddox gamit ang pen niya. Honey, nagpapatakbo tayo ng negosyo dito. Magsasara tayo kapag kinain mong lahat. Ngumiti si Maddox. Ayaw niya na matamis na bagay na yon. Gusto ni Pamela na bumili ng isang basa ng milk tea para kay Maddox ng bagong kasal sila. At tumanggi si Maddox na nakasimangot. Ngunit ngayon, gusto ni Maddox ang lahat ng bagay na matamis na para bang nakasanayan ang buhay niya dito. Hindi lang para sa matamis na dessert at matamis na asawa niya rin ay ang buhay niya. Tinusok ni Pamela ang tiyan ni Maddox at tumingin siya na mapaglaro. Oy, masyadong marami ka bang kinain na matamis o hindi ka nag-training nitong nakaraan? Tumaba na ba ako? Napatalon si Maddox. Tumawa si Pamela. Sa tingin ko, may tiyan ka na. Inimas ni Maddox ang tiyan at tumingin siya kay Pamela. Darling, kapag tumaba ako pagdating ng panahon, hindi mo na ba ako magugustuhan? Hindi ko rin alam. Ang tukso ni Pamela. Tingnan natin kapag tumanda ka. Kapag pumangit talagang itsura mo, babantayin ko ang kain mo. Hindi para dahil sa itsura mo, kundi para sa kalusugan mo. Huminto si Maddox at naramdaman niya ang init sa puso niya. Sinabi niya ng seryoso. Miss Pamela, kung sakaling tumaba ako, ikaw ang nagpakain sa akin para umabot ako sa ganon. Ikaw dapat ang may responsibilidad. Ikaw! Hindi alam ni Pamela kung tatawa siya o iiyak. Sa huli, yumakap siya kay Maddox. Palihim niyang hinimas ang tiyan ni Maddox. Maskulado pa rin ito. Ang abs niya para mga pandesal at ang mga linya halata. Namula ang mukha ni Pamela at tumawa siya. Nagkataong nakita niya ang isang madilim na anino sa harap. Napansin din to ni Maddox at naging alerto siya. Nakita niyang pumasok na mabagal si Thomas. Kumunot ang noo niya. Hindi ba ako welcome? Ngumiti si Thomas. Umupo siya ng kaswal at tumingin siya sa menu. Gusto ko ng afternoon tea set. Kape, walang asukal? Tumayo sa lugar si Pamela habang nilagay siya ni Maddox sa likod. Lumapit si Maddox at tumingin siya na malamig sa lalaki. Thomas, anong kailangan mo? Tumawa si Thomas at mukha siyang inosente. Hindi ba isa tong cafe? Ano pa bang rason kung bakit andito ako? Maingat na pinanood ni Maddox si Thomas. Binabasa niyang kahit maliit na ekspresyon lamang nito. Hindi agresibong lalaki tulad ng nakaraan, ngunit ang konklusyon hindi madaling gawain kung nandito siya para sa isang mabuti o masamang intensyon. Bumalik si Maddox sa pag-akbay sa balikat ni Pamela. Sinabi niya kay Pamela umuwi muna ito at sinabi niya siya nang bahala dito. Nag-aalala si Pamela ngunit naglakad lang siya na mabagal, palabas, dahil sa pagpipilit ni Maddox. Nang umalis na si Pamela, tabingan si Maddox kay Thomas na nakangisi. Afternoon tea set, tama ba? Iahanda ko to para sa'yo. Kaya mo ba itong gawin? Bakit hindi? Ako ang boss dito. Bumalik si Maddox sa likod ng counter. Ang kilos niya praktisado. Ngunit ang mga kaldero at kawali gumawa ng ingay. Nagtaka si Thomas kung kailan ba talagang gumawa ni Maddox ng ingay o gusto lang siyang palayasin ito. Makalipas ang ilang sandali. Ang isang magandang afternoon tea set ay nilagay sa harapan niya. Ito ay isang slice ng red velvet cake at isang tasa ng aromatic hot latte. May maliit na purple iris pa sa tray bilang dekorasyon. Kinuha ni Thomas ang bulaklak at tumawa siya. Ideya mo siguro ang ganitong detalye? Pinunasa ni Maddox sa mga kamay niya at sumagot siya. Oo, ang asawa ko ang nagdesisyon na gumawa ng lahat ng to. Natuto lamang ako sa kanya. Tinikman ni Thomas ang cake at kumunot ang noo niya. Di naman siguro to ang leftover ngayong araw. Siyempre hindi. Nanunuya si Maddox. Ito ang leftover mula pa sa araw bago ang kahapon. Tumingin si Thomas kay Maddox. Nakangisi ang kanyang mga labi. Pinilit niyang ngumiti. Ayos lang, titikman kong luto ng Lady Boss. Nagkakamali ka. Wala pa ring ekspresyon si Maddox. Hindi rin to ang ginagawa ng asawa ko. Ikaw! May bisita na gusto ng red velvet cake tong isang araw bagong kahapon. Pero di pa natuto si Pamela kung paano gumawa nito. Kaya bumili ako ng 2 slice mula sa cake shop sa kabila. Walang ekspresyon sa mga mata ni Maddox. Nakangisi ang kanyang mga labi. Nakakagulat lang na ang cake ay hindi pa napanis kahit na 2 araw na nga lumipas.
Umigpit ang hawak ni Thomas sa tinidor habang nakakunot ang noo. Di niya alam kung kakainin niya pa ito. Hindi mo matitikman ang luto ng asawa ko, pero pwede mong tikman kung anong lasa ng preservatives. Ha! Tumingin ng komplikado si Thomas kay Maddox. Ayaw mo talagang matikman ko ang mga dessert na luto niya? Hindi sa ayaw ko. Klaro ang pananalita ni Maddox. Hindi ito nararapat sa'yo? Sumama ang tingin ni Thomas at binaba niya ang tinidor at kutsilyo sa plato at tumunog to na maingay. Naisip niya, sige, hindi ito nararapat sa akin. Maddox Crawford, wala ka sigurong ideya na po pwede kitang patayin kahit anumang oras ngayon. Huminga siya na malalim at bigla siyang nagalit, naaliw ng sabay. Tumingin sa lalaking nasa harap niya, tinanong niya habang nakangisi. Anong plano mong gawin sa leftover ngayong araw? Hindi mo to kakainin na mag-isa, tama? Anong pakialam mo? Tumingin si Maddox kay Thomas. Pinapaalala ko lang sa'yo. Tumayo si Thomas at nilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Maddox. Piniga niya to ng 2 beses. Masaya ang kumain ng mga dessert, pero mas sumasang ngipin mo kapag nasobrahan ka. At paano sasakupin ng isang halimaw ang isang teritoryo kapag nawala ang matalim na mga pangil niya? Nagalit ang mga mata ni Maddox. Pinagdududahan siya ni Thomas. Ha? Anong teritoryo? Nanunuya si Maddox. Ang isang taong tulad ko hindi kailangan sumakap ng kahit ano. Sapat na sa akin mabuhay kasama ng asawa ko habang buhay. Talaga? Mr. Silva, hindi masarap ang kape kapag malamig na to. Gagawa ko ng isa pa para sa'yo ng libre. Ngumiti si Thomas, ngunit di na siya nagsalita pa. Inutusan ni Maddox sa mga tauhan niya na hanapin si Denver sa mga araw na to. Kakaiba na tila naglaho sa ere si Denver. Dumating si Reagan sa Jangasas para palihim na magbigay ng balita sa kanya. Sir, ang mga tauhan po natin hinahanap ng buong centuries pero hindi pa matagpuan sa Denver? Malamig ang ekspresyon ni Maddox. Paano nangyari na isang buhay na tao naglaho ng basta-basta? Ngayon hindi siya mahanap. Naisip na ni Maddox ang pinaka-masama. Magpatuloy kayo sa paghahanap sa Centralis? Kinagat niya ang ngipin niya. Ang hinala ko na una siyang mahanap ni Uncle Nicolo. Sigurado hahanap sila ng tao na aatake sa akin kung may gusto silang gawin? Sir, dumaki ang mga mata ni Reagan. Tila kabado siya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ang utos ni Maddox. Pero si Pamela, humanap ka ng mga maaasahang tauhan para protektahan siya habang pupunta at paalis ang trabaho. Ang kaligtasan niya ang pinakamahalaga sa lahat. Masusunod po. Kinilabutan si Maddox pagkatapos tong sabihin. Magtulungan man sila Nicolo, Tadeo, so ang ibang mga Crawford, hindi siya natatakot. Kahit na may direktang paglalaban, ngunit ngayon natakot siya. Nasa publiko sila ni Pamela habang nagtatago ang mga to. Kapag hindi nila nahawakan si Maddox, sigurado, pupunteriyahin nila si Pamela. Tinikom ni Maddox sa mga labi niya. Malamig ang kanyang ekspresyon. Ano ang gagawin ni Maddox ngayong tila may banta na sa buhay ng asawa niya, lalo kapag nabunyag sa publiko ang pagkatao niya? Ano ang gagawin ni Thomas ngayong alam na niya ang plano ng mga Crawford kay Maddox? Ipaalam niya kaya ito kay Maddox o susundin niya ang utos sa Tadeos? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.